Guys, oh, solid yung tilapia doon, no? Hey, hey, oh. Uy, ang laki! Ang laki! Yo, what is up mga ka-unplug? Good morning sa inyo at happy weekend, no? For today's video, wala muna tayong camping. Pero, meron tayong parating na river camping somewhere in Zambales for the following weekend. So, abangan nyo yun, ha? So for today, mag-fishing tayo. Sa totoo lang, ang tagal na nung last fishing ko eh. So, siguro teenage years pa or even younger pa ako. So, papaturo tayo sa ating kaibigan and also former colleague, si Nico. So this video here, hindi ito sa mga pro. In fact, pang noob tong video na to eh. So, sabay-sabay tayong matuto, sabay-sabay tayong mag-enjoy. You know, yun naman talaga ang main goal, di ba? So, ayun, palis na rin kami ng bahay nito. Si Chef Eunice, prepping sa likod. And kita-kits tayo doon sa fishing area. Bye! Elwine Fishing Spot nga pala yung pangalan ng lugar na pag-fishing natin today. So this is located dito sa Magalang, Pampanga, which is 30 minutes drive lang from where we are dito sa Mabalacat. What is up guys? So we just arrived here dito sa may fishing spot natin. So ayan, si Eunice, kausap niya na yung mga caretakers. Mamaya i-share ko sa inyo magkano ba yung rate nila dito. At yun, ipapasyal ko na rin kayo. Ano ba yung tsura na itong fishing spot na to at ano yung mga maasahan niyo. Alright? See you guys. Okay, so while waiting sa ating mga kaibigan, let me just tour you quickly dito sa may spot at ano ba yung makikita natin, no? So guys, basically guys, papasok, ganito yung view mo. So ayan, happy Valentine's pala sa inyong lahat. So bungad pa lang, meron ng tindahan dito, no? So yung mga mabibilhan, and actually dun sa part na yun merong tindahan din ng mga damit. So ayun, and then there's yung banner. Hi there, good morning. Good morning. You guys here for fishing as well? Yes, yeah. All right, enjoy then. You too, yeah. Yes. My name's Ian. Nice to meet you. Ian, nice meeting you. All right. Ayun sila ate, hello po. So pagpasok mo, malawak yung camping guys, no? So probably to accommodate siguro 3 or 4 cars. Tapos may mga motor parking din. Now at my right guys, so kita nyo doon yung swimming pool area, no? So ayos yan. Sige, lakad lang tayo papunta doon.
Ayan, linis ng water guys. So, pwedeng liguan. Sa banda doon, may table na pwede nyong tambayan, pwede nyong pwestuhan para kumain. Ito, meron silang mga restrooms dito. Siyempre, mga purus, ayan. So, check natin yung restroom sila. So, okay naman guys, hindi naman ganun kasama, no? Check natin kung working yung flush. Okay naman, and wala nga lang running water as of this time. So, baka merong certain period. So meron ding changing room. Tignan natin kung may access tayo. Ayun. So, alright guys, so punta natin yung ibang areas nitong Elwine camping Elwine fishing camp. Camping talaga eh, no? Ayan, may mga for recreational. Tapos dito, oh, ganito, meron din pwedeng mag bonfire. Ayos. Tapos dito, meron silang mga recreational activities pa, no? Ito, merong pool dito. So, tanungin natin later kung libre ba to or may bayad. May karaoke, siguro yung mga magstay longer or siguro mga mag-overnight dito. Yan, may aquarium, may place to chill. Tapos ayan guys, meron din sila mga ATVs na pwede nyo i-rent. Mamaya, tanungin natin siguro kung magkano yung mga rent nila. Kung gusto nyo i-try yung mga ATV sila. So doon tayo nakapark. So guys, may mga tables dito, no? So pwede natin i-rent yung mga yan. At maganda yan kasi tabi lang tayo ng fishing spot. Ayan, no? So punta natin yung mga yan. Sa inyo sa'yo, no? So parang tatlo guys yung nakikita kong fishing spot dito, no? So ito yung una, yung malapit sa may entrance. Meron din mga duyan at and sabi ni kuya kanina pala, yung mga isda daw dito is tilapia, hito, tapos siguro doon sa may dulo doon is dory daw. So ayun, yun, sa pagdating mo dito, another table. Napansin ko rin may mga solar lights dito. So I guess kung may mga mag-fish ng gabi or pupunta dito around that time, yun, pwede pa rin sila mag-fish. Now this one here is yung second spot naman, fishing spot. So kagaya nung kanina, meron din ditong mga solar light. Yan, ikot ko lang din kayo kung ano yung makikita nyo dito. Okay, so mukhang tuyo or flush out yung pangatlong pan. So parang may tubig pa yung pangatlong pan sa bandang dulo, pero ayun, so mukhang
flash out nga muna, no? So yun siya guys, no? Nakabakod yung buong facility. Alright, so yun guys, balik na muna tayo doon sa ating table at we'll wait for Nico to come. See ya. Hey there guys, so I'm here with Ian. So he's also gonna be fishing with us here at our camping spot. Hey Ian, say hi to the vlog. Hello. You're from where? Good Ian? morning from Canada. Canada. And you're staying here somewhere, I assume in Magalang or? Actually, yeah, close to SM Clark. Actually, yeah. I live there in Angeles. Yeah, And been living here, I suppose, for how many years? and then 6 years. Now. Wow. English teacher. Oh, yes, that's teacher as well. Yeah. Oh, is that right? Oh, nice. I used to actually. So during my early 2010, 2014, I think so. Oh, Yeah. nice. Okay. Yeah. So that's, I guess, your wife and that's Yes, just a kid. Rosalinda. Hello po. Nice sitting po. All right, so I guess we're gonna see more of you later on and enjoy, guys. Hope you have a lot of catch today. Yeah, you too, man. Good luck. Alright guys, so ito na. Our Brody, Nico in the house, yo. Ayun. So guys, si Nico nang bahala sa atin mamaya. Will be our trainer. And yun. Ano pag gagawin natin? Drippings lang bro. Alright guys, so yun lang. Balikan namin mamaya ngayon. And we'll see more of you. Bye. Papunta dito is tightening. Papunta sa'yo. So lefty ako, no? Pero feel ko hawak ko dito yung rod. Dito ka. Dito ako nag-ano, Okay. So ito guys, sa part na to, tinuturo lang ni Nico paano i-set up yung reel papunta doon sa rod. Tinanong niya kung lefty ako or traditional. Kasi yun nga, magabasa doon yung ano eh. Pag-set up mo. Okay siya. Yan. Okay siya. Nabili mo pala yung ano? As in nung ano, Megatron. work from home. Ano nabili mo? Pang baitcaster nabili mo. Mhm. Dapat bili mo ganito. Pag meron siyang ganito, palitan mo to. Bili ka bago. Oo, kasi pang baitcaster, kaya mo baitcaster ko. From fluorocarbon to from fluorocarbon to hook. Tapos yung mga pang bait and weight mo, ganun. You really need those. May nagturo ba sa'yo or YouTube University yung ganyan? University ako yan. And then yung mga nagtuturo talaga sa akin bro is yung mga technique paano ka nag-iingas na sa isda or sa May local vlogger ako na pinapanood na ano, more of casting. Actually GT pa yung mga natitira niya. GT, yung mga huge siya, no? Variety. Galing. Ultralight lang siya or medium light lang ata yung gamit niya. Solid. Siguro nasa talaga sa ano. It's not in the rig. It's how you use it. Kaya naman daw kasi ultralight. Ang ano lang kasi dyan is how you actually play it. Nasa iyo yung paano mong laruin. So mamaya bibili tayo sa kanila ng match. Sige. Isog tamo. So ayun guys, sa part na yan, kwentuhan lang habang tinatapos ni Brody, Nico, yung setup ng Rico. At yun. Yan, sa part na yan, kita mo yung disparity ng beginner, lures, baits, ayan, sa more experienced. Ayan, wala pa nga daw dyan ng bigger eh. Yeah, dito guys, humingi tayo nung ginagamit nila na bait dyan. Yung feeds ata, nakalimutan ko yung tawag. Pero yun daw yung mas kinakagat ng mga isda dyan.
Bale, yan yung gagamitin natin na pangpain mamaya. At yan, a few final pointers. And we're almost ready. At yan, nilagay na yung pamain na gagamitin. Tignan mo talaga sa tabi mo para wala kang matamaan. Okay. Tapos pag nagka-cast ka niya, hawakan mo. At ayan, hinayaan ko na muna si Nico dito na i-demo yung proper na pag-cast or paghagis. Is make sure hindi tumatama yung stopper mo sa yan. sa tip ng ring guide mo. And then, pag nahawakan mo yung line na to, buksan mo yung bait. Release. Tapos, i-cast mo na siya. Tapos mo, you don't need to like cast it so far. I-cast mo na kayo kung saan ka lang. Para lumayo lang siya. And then, close mo yung drill mo. Tapos, tighten mo lang slap mo. And then, just wait for somebody, for a fish to bite. Makikita mo naman pag lumalim na yung mismo what you call this? So may kumakagat na pero hindi pa niya dinadala, no? No? So ayan, gawa kami ng panibagong bait. So kailangan daw makuha muna yung parang clay na consistency. So para mas firm siya nakakapit dun sa hook natin mamaya.
pero hindi siya ano. Oo. Hindi mas makakabilog siguro. Yun yung problema sa tilapia. Mga ano, di ba yung mga farm? Lagay yung ano, yung plat. Yung pala. Ano nakuha mo? Pangalawa na yun ah. Matinig yung mga talapia dito ah. Naka-train eh. Pagdating usually sa tilapia, pag nakita mo ni silang Ako silang bakso. Ay, oramos. Hindi po daga. Dory? Dory ata. Ah, Dory. Wow, Dory. Ate, wala pa kami nakuha. Pwede magkikain na lang. Sabi ko, sarap. Magkikain. Wala pa kami nakuha ang isda. At yung doon lakang. Sige, Tessa. Ay, nandog. Yung kain kasi konti lang. Ang laki. Guys, solid oh. Laki na nakuha nila. Solid din nakuha nila oh. Ang laki. Ano pong isda yan, Dory? Dory. Grabe oh. Kala ko nga bangos. Solid. Choy, choy, choy. Madam! Okay, lipat tayo dun sa kabilang fishing spot. Ayaw ng mga tilapia dun eh. So, baka sa hito tayo may makuha. Just in case, lechon manok. Just in case wala tayong mahuli, may pagkain. So, ayan guys. Subok lang ng subok. At nga pala guys, nasabi ni Nico, iba yung gameplay nung tilapia sa hito. So yung tilapia, ganun siya, parang tinitikman-tikman niya lang. So, while yung sa hito is talagang ibababa niya yung pain mo. So talagang mararamdaman mo. Comment down below guys kung mali yung sinabi ko yun. Kailangan talaga mahaba yung pasensya mo pag nag-fish ka.
Hindi to pwede sa mga mailipin. Try mo dun. Papuntay mo muna. Yun! Number 3. Ang laki ng nakuhang hito. Laki, taba, buntis ata. Oo, buntis. At ayan, andyan na tayo sa masayang part. Start na tayo ng pag-ihaw. So bali ng mga nahuli natin, guys. Maabot din I think yan ng mga 4 point something kilos eh. Alright, so you guys, no? After more than 4 hours of fishing, tayo muna tayo. At so far ito yung mga huli natin. Meron pang ibang huli doon sa may table natin. Wala, nabasa tayo, pero yun, we had fun. Party natin ng ng experience. At hindi tayo na zero. So far, 3 talapia, 1 dito. So, more to come. Alright guys. Kasi bata, hindi siya magano sa video natin. Ayaw niya, nahihiya yata. Pero delikado din kasi yung bawal ng isa kasi pag ginaganon mo siya habang nagkaroon ng food ginaganon mo siya. Ngayon tapos sa
So, ayun guys, after namin mag-lunch, na pag-decide na namin na i-check yung isa pang fishing spot na sinasabi ni Nico and Grace. Alright guys, so yun, we just left Elwine Fishing Camp. Ayos doon. So, marami tayong nakuha at actually catch and eat na yung nangyari doon. So, doon na kami nag-lunch. Sarap ng mga tilapia kasi bagong huli. Masarap yung hito. Yun. So, right now guys, we're on our second fishing spot, yung sa may freshwater fishing spot na sinabi nila Nico. So, check natin doon kasi mamamaw yung mga isda doon eh. So, tayo natin. Freshwater Fishing Village and Resort. So yun guys, no? Ito yung second fishing spot natin for today. Excited ako dito sa isang to kasi malaki daw yung mga ano, yung mga isda. So, yun. Ito na yata simula ng pagka-ating natin sa fishing guys, no? So, we'll see. Alright guys, no? So, still on our way sa freshwater fishing spot natin. Medyo may pag-off-road pala guys yung daan from the signage going sa mismong area, no? So, I think kaya naman ng sedan. Motor kaya din. So, for sure yung mga crossover SUV kaya. Yan. Ayos din, parang ano nga to eh, private resort din talaga. So tingnan natin kung ano yung offer ng lugar na to. So again, sila Nico yung nag-mention nito sa atin, no? Alright guys, so ito na tayo. Magpaparty lang tayo and pupunta na tayo sa fishing spot. Weh. Ayaw nga no. Wow, laki. So ito guys, no? As you can see, talagang napaka linis din nitong pangalawang spot natin. So tatlo yung nakita kong fishing spot sila dyan. So yan sa likod ko, tapos meron pang isa kung saan nagpunta sila Eunice at si Grace. Nasaktan mo ah. Natamaan niyo pala yung fish. Umaray.
ka din dun yun. Stay ka muna. Drag mo, drag mo. Yun. Lucky? Ay, grabe naman. Tighten mo yung drag niya. Ayan na. Ayan yung pampano mo. Sige pa. Go, Eunice. Ayan na. Ayan na, malapit na. Ayan na. Solid. Ayan na. Yun, oh. Oh, ayan na, ayan na. Ayan na. Malaki din. Malaki kasi laki lang halos nung nahuli ko kanina, oh. Din. Tira, oh. Iyon, oh. Dory. Dory. All done, babe. Meron siya. Nakakarami ka na dyan, ah. Sabi siya, mas kagatin sila kaysa sa atin eh. Hindi mo pansin? Oo nga, eh. Mas nakakarami sila isda kaysa sa atin. Guys, oh, solid yung tilapia dun, oh. Hey, oh. Nag-gym yung tilapia. Ang laki katawan. Oy, 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 oy. Alright. Shower out. Alright. Hey. Sobrang good vibes ang din talaga ni Brody Nico. Side, ano mo? Ito siya, guys. Ito supposedly yung biggest catch namin. Kita mo paano niya i-bend yung rod ko? Ano ko? Pababayin mo, pababayin mo ba? Uy, ang laki. Ang laki. Pababayin mo sa tubig. Malaki siya, kuya. Huwag ang putol. Sabi ko na huwag ang putol. Ay, Naputol? naputol. Sayang. Yun, yun ah.
Sige. Oops, wait. Oh. Ayun. Nice. Nice catch. Parang kalati na ito nung kanina eh. Ayun. Talaga ramdam ko yung... Yung coffee baka maano. Malaki. Malaki. Yun, okay na tayo. At ayun guys, after ng matinding bakbakan, kape-kape muna and chill. And yan, moments after, nag-decide na rin kaming umuwi. Daming fish. Mga nahuli namin. Alright, so ayun guys, no, doon nagtatapos ang ating fishing adventures for today. Maraming salamat ulit sa ating kaibigan kay Brody, Nico, and sa kanyang partner na si Grace for this great experience. At sa inyo na umabot sa part na ito ng video, maraming salamat. At kung nagustuhan mo, please feel free to like, share, support, at subscribe. So yun guys, I guess magkita-kita tayo sa ating next camping adventure. Again, i-reveal namin yung lugar. But ito ay isang river camping na magaganap sa Botolan, Zambales. So yun guys, maraming salamat at have a nice day. Ingat.